Sa Chapter 12 ng Kagurabachi, na pinamagatang Preparations, nagsisimula ang kwento sa pagbuo ng plano ng Kamunabi upang tuluyang mahuli at mapabagsak si Genichi, Sojo. Matapos ang matinding labanan sa mga nakaraang kabanata, makikita nating nasa yugto ang mga tauhan kung saan kailangan muna nilang maghanda bago sumabak sa susunod na malaking operasyon. Ipinapakita rito na hindi lamang puro aksyon ng serye, mahalaga rin ang estratehiya, koordinasyon at tamang tiyempo. Habang nag-uusap ang mga miyembro ng Kamunabi, malinaw na determinado silang samantalahin ng bawat impormasyong makukuha nila tungkol kay Sojo. Alam nilang isa siyang napakadelikadong kalaban, kaya hindi sapat ang basta na lamang sumugod ng walang plano. Ang bahaging ito ng kabanata ay nagsisilbing paghahanda sa mas malalaking pangyayari na darating sa mga susunod na chapter. Samantala, bumabalik ang focus kay Chihiro Rokuhira na patuloy pa ring nagpapagaling mula sa matinding pinsalang natamo niya sa laban nila ni Soyo. Makikita rito ang pisikal at emosyonal na bigat ng kanyang pinagdaanan. Bagamat kayanan niyang gumalaw, malinaw na hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Ang kanyang kaliwang braso ay nasa napakasamang kondisyon dahil sa sunod-sunod na labanan at sa pinsalang natanggap niya mula sa kapangyarihan ng kanyang kalaban. Gayunpaman, sa halip na magreklamo o mawalan ng pag-asa, pinipili niyang ituon ang pansin sa kung ano pa ang kaya niyang gawin. Ito ang isa sa mga katangiang nagpapalakas sa kanyang karakter. Hindi siya umaasa sa awa ng iba. Bagkus, patuloy siyang tumatayo at lumalaban kahit sugatan. Sa puntong ito, makikita kung gaano kalalim ang kanyang dedikasyon sa kanyang misyon at kung gaano kalaki ang impluensya ng kanyang ama sa kanyang pagkatao. May mahalagang sandali rin sa kabanata kung saan napagninilayan ni Shiba ang pagkakaiba ni Chihiro sa kanilang henerasyon habang inaalala niya ang kanyang kabataan kasama ang ama ni Chihiro. At iba pa nilang kasamahan, napapansin niyang kakaiba ang batang ito. Sa edad na dapat sana'y nag-aaral pa lamang ng buhay, napipilitan si Chihiro na harapin ng mga mamamatay taong salamangkero, mga ninakaw na mahiwagang espada, at isang mundong puno ng karahasan. Sa kabila nito, nananatili siyang kalmado at nakatuon sa kanyang layunin. Ipinahihiwatig ng kabanata na si Chihiro ay hindi lamang isang ordinaryong mandirigma. Isa siyang prodigy na hinubog ng trahedya at responsibilidad. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng matinding pagpipigil sa sarili. Pagkatapos nito, tumutok naman ang kwento kay Sojo. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng kabanata dahil mas lalo nitong pinapalalim ang kanyang karakter bilang kontrabida. Habang nag-iisa siya, pinag-iisipan niya ang mga sinabi ni Chihiro sa kanilang nakaraang paghaharap. Unti-unti niyang pinagdudugtong ang mga piraso ng impormasyon at nagsisimula siyang maghinala na si Chihiro ay may direktang koneksyon sa malamat na panday na si Kunishige Rokuhira. Gayunpaman, nahihirapan siyang tanggapin ito dahil magkaiba ang kanilang pananaw tungkol sa tunay na kahulugan ng mga enchanted blade. Para kay Chihiro, ang espada ay sandata upang protektahan ang mga inosente at labanan ng kasamaan. Para naman kay Sojo, ang espada ay simbolo ng kapangyarihan at pagpatay. Ang ideolohikal na banggaang ito ang isa sa pinakamahalagang tema ng kabanata. Hindi lamang ito simpleng labanan ng bida at kontrabida, isa rin itong sagupaan ng dalawang magkasalungat na paniniwala. Habang iniisip ni Sojo ang mga bagay na ito, dumating ang ilang miyembro ng Yakuza upang harapin siya tungkol sa isang eksperimento na may kaugnayan sa Datenseki. Nagreklamo sila dahil ang kanilang kasamahan ay nasawi matapos gamitin ang kapangyarihang ipinagkaloob ni Sojo. Sa halip na makipag-ayos o humingi ng paumanhin, ipinakita ni Sojo ang kanyang tunay na kalikasan. Para sa kanya, normal lamang ang mga ganitong sakripisyo sa paghahangad ng kapangyarihan. Walang halaga ang buhay ng ibang tao kung ihahambing sa kanyang mga eksperimento at ambisyon. Ang eksenang ito ay lalong nagpapatunay na isa siyang mapanganib at walang habas na tao. Hindi siya pumapatay dahil kinakailangan.
Pumapatay siya dahil wala siyang pagpapahalaga sa buhay ng iba. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, mas lalo ring lumalalim ang obsesyon ni Sojo sa mga enchanted blade. Nagsisimula siyang magtanong kung may bahagi ba siyang hindi nauunawaan tungkol sa tunay na kalikasan ng mga sandatang ito. Dahil sa kanyang pag-uusap kay Chihiro, napipilitan siyang suriin ang sarili niyang paniniwala. Bagamat hindi pa niya ito inaamin ng direkta, may bakas ng pagdududa sa kanyang isip. Ito ang dahilan kung bakit nagiging mas interesado siya kay Chihiro. Hindi na lamang ito personal na tunggalian, isa na rin itong paghahanap ng sagot tungkol sa kahulugan ng kapangyarihan at sa pamana ng mga espada ni Kunishige. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kumikilos na rin ang Kamunabi. Natuntun nila ang kinaroroonan ni Sojo at naghanda sila para sa isang direktang komprontasyon. Kapansin-pansin na tila hindi man lamang nababahala si Sojo sa posibilidad na sugurin siya ng mga espesyal na puwersa. Sa katunayan, para bang hinihintay pa niya ang kanilang pagdating, ipinapakita nito ang napakalaking kumpiyansa niya sa kanyang sariling lakas. Alam niyang maraming tao ang gustong magpabagsak sa kanya, ngunit naniniwala siyang kaya niyang harapin ang lahat ng iyon. Ang ganitong pag-uugali ay nagpapakita kung bakit isa siya sa pinakamabigat na kalaban na nakaharap ni Chihiro sa serye. Ngunit habang nakatuon ang atensyon ng karamihan kay Sojo, may sarili ring misyon si Chihiro. Sa kabila ng kanyang mga sugat, lihim siyang nagtungo sa lugar kung saan nakakulong si Char. Ito marahil ang pinakakapanabik na bahagi ng kabanata dahil ipinapakita nito kung gaano kalayo ang handang gawin ni Chihiro upang iligtas ang isang taong nangangailangan ng tulong. Hindi niya hinintay ang perpektong pagkakataon. Hindi niya rin ginawang dahilan ang kanyang mga sugat upang umatras. Sa halip, tahimik siyang pumasok sa kuta ng mga kalaban at isa-isang inalis ang mga bantay. Ang paraan ng presentasyon ng eksenang ito ay napakalamig at napakabigat. Hindi kailangang magsalita ng marami si Chihiro upang maipakita ang kanyang determinasyon. Ang kanyang presensya pa lamang ay sapat na upang magdulot ng takot sa mga kalaban. Sa pagtatapos ng kabanata, makikita natin ang isa sa mga pinakamatinding cliffhanger ng bahaging ito ng kwento. Habang abala ang Kamunabi sa paghahanda laban kay Sojo, nagsisimula na ring kumilos si Chihiro sa loob ng kuta ng mga kalaban. Dalawang magkahiwalay na operasyon ang sabay na nagaganap at parehong may napakalaking panganib. Dahil dito, tumitindi ang tensyon at inaasahan ng mga mambabasa ang paparating na sagupaan. Ang Chapter 12 ay hindi manpuno ng direktang labanan. Mula simula hanggang katapusan, napakahalaga naman nito sa pagbuo ng pundasyon para sa susunod na mga kabanata. Dito mas lumalim ang karakter ni Chihiro, mas naging malinaw ang ideolohiya ni Sojo, at mas naipakita ang lawak ng tunggaliyang bumabalot sa mundo ng Kagurabachi. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay nagsisilbing tahimik na paghahanda bago sumabog ang mas malalaki at mas mararahas na pangyayari na naghihintay sa mga susunod na yugto ng kwento.